Good afternoon, everyone. Ayan, again, to continue our discussion about communicable diseases. Ayan, again, I am Shaira Dimaranan po. And kahapon, di ba, nagka-session tayo. And ito na yung continuation. So, first is, ayan, kung kahapon na-discuss natin yung about different types of immunity, yung chain of infection, yung mga terminologies na ginagamit sa epidemiology, and ngayon naman, dadagdagan natin yung knowledge nyo about line of defense. And first ay yung non-specific defenses o yung innate immunity. Diba? Non-specific, ibig sabihin, kahit anong pumasok sa'yo ng microorganism, kahit anong injury mangyari sa'yo, mag-activate tong type ng immunity na to. Yan. Pag sinabi naman natin innate, di ba? Innate is natural sa katawan. So nakikita na siya sa katawan whether we have or we do not have diseases or injuries. So first ay yung first line of defense natin, which is yung mga protective barrier natin, tulad ng skin, yan, to protect our external part ng katawan, yung mucous membrane, yun naman yung sa internal part, and yung secretions of skin and mucous membranes. So ito naman, yung mga secretions natin tulad ng mga sweat, yung mga mucus to expel microorganisms or any foreign material na nai-inhale natin o yung meron sa katawan natin. So ito lang para mapigilan niya o para hindi mag-harbor na mas lalo pang dumami yung microorganism. Siya yung tumutulong para ma-expel yon sa ating katawan. Ayan. Tapos, yung sa second line of defense natin, kung yung first line ay more on protective barrier, sa second line of defense naman natin, it is more of mga general type ng mga proteins, mga response, and yung mga WBC, pero hindi siya ganun ka-specific. Kung ano lang yung parang ma-detect niya, yun, dun siya nag-activate. So first ay yung phagocytic leukocytes. So itong mga to, nagmamigrate siya papunta dun sa infection. Tapos nag-engulf siya, kinakain niya yung mga foreign bodies. Meron siyang mga secretion kung saan kaya niyang lyse o kaya niyang puksain o i-dissolve yung microorganism na na-engulf niya. So when we say antimicrobial proteins naman, yun lang yung mga cytokines, yung mga nag-activate kapag may infection, other siya na pantulong sa ating immune activity. Tapos, sa inflammatory response naman, ito yung napag-usapan natin kahapon na 5 cardinal signs of inflammation, di ba? Yung rubor for redness, calor for heat, yung tumor for swelling, ano pa? Tapos yung loss of function, and yung dolor, which is yung pain. And nag-activate yon in any kind of injury, inflammation, or infection. Tapos, fever naman, ayan, in-increase niya yung body temperature. Saan nga ulit yung thermoregulator or thermostat ng katawan? Yan, saan siya makikita? Anong part ng brain ito? Diba? Ano sa tingin nyo? Ito yung hypothalamus. Ayan. Ni-increase niya yung body temperature para i-activate yung mga proteins na meron tayo, yung mga antimicrobial proteins. And also, yung heat na to, it suppresses the microbial growth and mapipigilan kapag wala na siyang growth, hindi na siya lumalaki, hindi na siya kakalat. Ganun. Ganun yung significance ng fever sa ating katawan. Next naman, meron tayong specific defenses. So ito naman yung napag-usapan natin further kahapon na adaptive immunity, which is yung na-develop natin throughout life. Yung parang mas pinagtitibay tayo ng panahon dahil sa specific defenses na ito. So ito naman yung third line of defense. Again, first line of defense or on protective barriers. So external and internal, which is yung skin yung external, tapos yung mucous membranes yung internal. And then yung mga secretions na nilalabas natin, di ba? Yung mga, pwedeng yung mga pus, yung mga mucus, yan. Kaya kailangan ito siya ilabas. Second line of defense naman, very general responses. And the third line of defense naman, ito na yung mga antibodies na panglaban dun sa mga antigen, which is yung mga bad
foreign object or foreign bodies na pumapasok sa katawan that causes infection or injury. Yan, lymphocytes is also a type of WBC na talagang lumalaban sa mga sakit na ito. And yung memory cells, ito naman yung another type din siya ng WBC kung saan, 'di ba, natatandaan niya kung sino yung mga pumapasok na microorganism sa kanya. Tapos kapag natandaan niya na yon, mas madali nang mag-respond yung ibang WBC. Para siyang siya yung gumagawa ng wanted poster, tapos may picture. Imagine niyo na lang, wanted picture, tapos sabihin natin na, kunwari nagka-dengue ka, tapos dengue virus 1. Lalagyan niyo na yun ng picture, tapos yun yung ipapakita niya sa mga WBC na, ito, tandaan niyo to. Pag nakita niyo to, yun yun na, ipuksain niyo na to. Ganun yung trabaho ni memory cell. Para lang to, para bumilis yung immune response. Kaya, delikado yung mga sakit na pumupuksa sa mga memory cells na to. Example nun ay yung HIV. Yan. Next natin ay, ayan, isolation or mga precautions na ginagawa natin. Ito lang, isolation, siya lang 'di ba yung mga practices na ginagawa natin para ma-prevent yung pagkalat ng mga highly contagious o mga virulent infections. So, meron tayong mga precautions na ginagawa. First ay yung standard precaution. When we say standard, yun yung basis. So, ito, practice with all clients in any setting. So, at all times, in any patient, in any case, any type of disease o wala mang disease, ginagawa to. Standard siya. Pinapractice siya. It is also done or applied when we interact with blood, body fluids, secretion, and excretion. So kahit ano na mga samples or kahit ano na hinahawakan natin na galing sa patient, ipa-practice natin itong standard precautions. So ano-ano ba yung mga kasali dito sa standard precaution? Siyempre, hindi mawawala yung adequate hand hygiene. 'Di ba? Meron pa nga tayong 5 moments of hand hygiene kung saan ayun yung mga tinatandaan natin kung kailan tayo dapat mag-wash ng hands, kung kailan tayo mag-alcohol, mag-rub, ganyan. Kapag before tayo pasok sa room ni patient, bago tayo humawak ng mga bagay dun sa room ni patient, after natin gawin yung mga nursing interventions natin, tapos bago tayo lumabas ng room, ginagawa natin yung hand hygiene. Also, use of PPE, and alam naman na natin yan, familiar na tayo dyan. Yung disinfecting surfaces and equipment, ito yung usually na-overlook kasi sobrang daming ginagawa ng nurses. Pero actually, very basic siya, but also very crucial in preventing nosocomial infections or other na pagkalat pa ng sakit. 'Di ba? For example, yung stethoscope natin, 'di ba? Hindi naman siya sa isang patient lang natin ginagamit eh. Ginagamit siya sa iba't ibang patient, lalo kung isang ward yung kinikater natin. So dapat nililinis natin yun every after use sa iba't ibang patient kahit DP lang siya. Tapos, 'di ba? Kahit yung thermometer, before and after use, dapat nililinis natin siya from cleanest to dirtiest. Yan. Any surfaces na ginagamit natin o pinapatungan natin yung mga gamit natin, dapat disinfect natin siya. Next ay safe injection practices. Ayan. Ito rin minsan, basic lang din to pero hindi rin natin laging nagagawa. Kaya babalikan natin to after nito. And yung respiratory hygiene or cough etiquette na talaga namang naturo dahil nag-pandemic nag-COVID. Kaya ito yung pagmamask, yung pag nag-blow ka ng nose kapag sinipon ka, dapat 'di ba may tayo, may tissue or kahit handkerchief or dito sa ating elbow, 'di ba? Or mag-social distancing tayo within 6 feet. Tapos kapag meron tayong mga symptoms like rhinitis or cough, di tayo pupunta o di natin papayagan na pumunta yung mga ganong relatives natin lalo sa mga immunocompromised patients. So, i-dwell lang natin ng konti ng safe injection practices. So first we scrub the cap or port of invasive lines with alcohol using friction before injecting an IV medication. So pag nag-duty na tayo sa hospital o kung nare-recall nyo nung RLE days, ayan, meron tayong tubing. Tapos,
bago yung pagpasok dito sa ating veins, meron siyang port kung saan tayo nagpo-push ng medications. So dapat before pushing or before injecting those medications, dapat lilinisin muna natin yung port na yun o yung cup nun. Next ay, we use a sterile single-use needle and syringe for each injection given. So dapat kapag nagamit na natin yung isang injection, discard na agad. Hindi na siya sinesave for later use. Isang bigay na injection, discard. Ganun lang siya. Third ay, we do not administer medications from a syringe to multiple patients. Siyempre naman, hindi dapat kahit ang vaccination, di ba? Isang tao lang, isang injection, tapos tapos na. Hindi na ito ginagamit ng multiple. Common sense na yun. Kasi hindi natin masasabi na kung may sakit pa yun, at the same time, hygiene din. We also use fluid infusion and administration sets for one patient only and discard after use. Yung mga IV bags, tubing, mga connection, kahit sabihin mo na saglit mo na siya napasok, it is already regarded as contaminated na. So, tapon mo na. Kahit hindi mo siya talagang totally nagamit, tapon mo na. Kasi pang one patient lang yan. Do not administer medications from single-dose vials or ampules to multiple patients or combine leftover contents for later use. So, kunwari, meron kang paracetamol na IV, tapos sobra, tapos ilalagay mo pa sa medication cart para magamit mo sa next patient, para tipid. Hindi dapat yun pinapractice. O kapag ikaw mismo, meron sa inyong medication cart, tapos nakita mo merong ganun na syringe, kahit may label naman, huwag mo na yung gagamitin, itapon mo na yun. Kasi kapag hindi ikaw nag-prepare, hindi mo dapat i-administer. Kapag hindi ikaw nag-prepare, huwag mong i-administer. Dapat ikaw lang talaga mismo yung nakakaalam. Tapos, hindi rin siya for multiple patients na tulad nung halimbawa, meron kang ampule na paracetamol, kalahati lang yung kailangan mo, gagamitin mo siya sa other patient. Hindi dapat ganun. Itapon na. Lastly, we do not recap. So, marami din na needle stick injuries sa mga hospitals, and how do we prevent this phenomenon? Hindi tayo nagre-recap. Or kung mag-recap man, pwede yung mga fish hooks or depende sa hospital policy. And also, meron tayong mga sharps container. Yan, doon natin siya itatapon sa tamang basurahan. Ayan. Ito naman yung mga steps for donning and removing personal protective equipments. So, when we say donning, ito lang yung pagsusuot ng PPE. Yan. First and last natin ginagawa ang hand hygiene. So, una nating sinusuot, gown. And then, mask. Tapos, goggles. And then, gloves. So, minsan tinatandaan ko lang yung kinetics niyan eh. Pero ito din, tinatandaan ko din dyan yung go, ma, go, glow. Yan. Minsan sinusulat ko siya ng paulit-ulit para maalala ko yung pagkakasunod-sunod. Ang significance nito, at least alam natin yung tamang ginagawa, lalo sa practice, lalo sa clinical setting. Alam natin kung paano magsuot ng tamang sequence ng PPE. So, gown, mask, goggles, and then gloves. Tapos, sa doffing naman, syempre, after natin gamitin o after natin mag-perform ng procedure, we do hand hygiene. Then we remove. Dito naman may principle na parang dirtiest to cleanest. So, gloves muna kasi yun yung direct na humahawak sa patient o sa mga specimen ni patient. Tapos goggles, and then gown, and then yung mask. And then we do hand hygiene. So, dito naman, glogogoma. Ayan, sige sabihin mo nga, glogogoma. Ayan, para mas lalo mong maalala. Ayan. Next natin dito ay, ayan, transmission-based precautions. Kung yung kanina, yung standard precaution, ano siya, kahit kanino, kahit anong disease, kahit anong patient, kahit anong setting, ginagawa siya. Yung mga hand hygiene, PPE, safe injection practices, yung mga cough respiratory practices, yan. Dito naman sa transmission-based precaution, ito ay mas specific na sa signs and symptoms na pinipresent ni patient na document man, suspicion lang, kahit na hindi pa siya confirmed, ina-apply natin itong transmission-based precaution. So, meron tayong types ng transmission-based isolation or precaution. Yung contact, droplet, and yung airborne. So, first ay yung contact. Ito,
ginagawa natin to when we directly touch the patient through the contact of patient's environment or by using gloves or equipment. So yan, ito yung mga dapat nating ginagawa o elements ng contact isolation. Dapat mag-hand hygiene syempre tayo, tapos we use gloves and gown. Yun lang yung equipment na ginagamit natin o PPE na sinusuot natin kapag for contact precaution or contact isolation lang si patient. Gown and gloves lang, dalawa lang siya. And then, yun, din dispose natin sa yung disposable equipment for contact patients. Parang kunwari, yung mga stethoscope, yung mga gloves, ganyan, tapon na agad. Usually mga equipments dito ay for single use. And then we disinfect the used surfaces afterwards. Ay, ano ba yung mga diseases under contact isolation or contact precaution? First ay yung mga may multi-drug resistant organism or mga MRSA natin. Tapos, enteric infections such as Clostridium difficile. So, mga GI infection. Ito naman yung nag-iisang respiratory infection na contact precaution, which is yung RSV or respiratory syncytial virus. Nag-iisa to na contact isolation or contact precaution. Kasi di ba usually kapag respiratory infection, more on mga airborne or droplet. Pero siya yung nag-iisa, siya yung except. Ayan. Also, influenza, yung flu, pero via fomite. Ano yung mga fomites? Ito yung mga gamit sa patient's environment na pwedeng nahawakan nila, tapos pwede doon na tumira o ma-harbor o tumira yung microorganism para siyang reservoir pero inanimate object. Mga kahit simpleng bagay lang tulad ng baso, doorknob, ganyan. Pwede siyang mag-act as fomite na kapag hinawakan siya ng mga uninfected pang people, pwedeng yun yung maging cause kung paano niya nakuha yung disease. For example, yun nga, nag-open ka ng doorknob, tapos hindi yun na-disinfect, tapos hawakan siya ng may COVID, ikaw naman hinawakan mo din. Tapos napahawa ka sa nose mo o kaya kumain ka or pwede siya maging vehicle para ma-acquire mo yung disease. Wound infections din, ito very sa hospital kapag may mga wounds, ganyan. Automatic magsusuot tayo ng mga gown and gloves. Skin infections naman tulad ng cutaneous diphtheria, herpes simplex, impetigo, pediculosis, scabies, and varicella zoster. Itong scabies, ayan, marami din tong precautions, lalo kasi home management to. Yung mga pangkanya lang na mga gamit, mga disposable na o dedicated na mga equipments, yan. Tapos, varicella zoster, yan yung mga chickenpox, yan. Tapos, eye infections such as conjunctivitis. So, hindi totoo yung tinignan ka lang, ngayon, tapos nakipagtitigan ka din, ayan, sore eyes ka na. Hindi po. It is via contact isolation. So, for example, ako, may sore eyes ako, tapos napahawak ako sa eyes ko, yun, nagmuta, ganyan. Tapos napahawak ako sa any object na mahahawakan din ng iba. Yan. Pwede yun na mag-cause ng disease. Yun yung way kung paano siya matatransmit sa iba. Hindi siya sa pakindat-kindat po. Ayan. Next natin ay, ayan, droplet naman. When you say droplet isolation or precaution, yung mga liquids ganyan na ina-expel ng katawan natin, napopropel siya into short distances. Ibig sabihin nun, pag bumahin tayo, di ba, yung droplets nun ay nagta-travel within 6 feet. Yan. In contact with conjunctiva or mucous membranes such as eyes, nose, and mouth. So kapag merong napabahing, tapos nag-travel yung droplets niya throughout the air hanggang 6 feet, tapos ikaw naman dumaan ka, yung droplet niya pumasok sa eyes mo o kaya sa nose mo or sa mouth mo, yun, doon ka mahahawa ng mga mode of transmission na via droplet. So, eto naman, dahil nga medyo malaki siya, malaki yung sukat ng droplet na yun, mga microorganisms na yun, mabigat siya. Kaya hindi siya nag-remain suspended in the air.
Tapos, ano ba yung mga ginagamit natin dito na PPE? For patients na kapag halimbawa kailangan ilabas si patient for testing, ganyan, kailangan niya magsuot ng mask. For staffs naman, for nurses, kailangan meron tayong mask and eye protection o yung mga goggles. And also, hand hygiene. After discharge naman, we disinfect the used surfaces. Yan. So, paano nga ba natin, again, to na kukuha yung mga, hindi lang siya sa pag-ubo, hindi lang din siya sa pag-sneeze o pag sasalita. Pwede rin siya kahit pagkanta man lang or pag nagsusuction tayo. Pwede rin maging mag-droplet isolation o droplet-based precaution. Ayan. Ano ba yung mga diseases under nitong droplet? So, meron tayong diphtheria, epiglottitis, influenza, yan, meningitis, yan, mumps, yung pneumonia. Ito namang parvovirus benign, din akala natin sa dogs lang yung parvo. So, meron din sa tao. I-search nyo kung ano yung disease na yun. Yan. Pertussis, which is yung whooping cough, pneumonia, rubella or ano nga ulit ng type ng measles yon, yung rubella? Ayan, German measles. Scarlet fever, sepsis, yan, may infection yung blood, pharyngitis o sore throat, and yung COVID-19. Actually, yung COVID-19, airborne droplet precaution siya. So, combined. Pwede kasi yun. Yan. Airborne isolation naman or airborne precaution. So, ito, kapag din yung infected na person, nag-cough, nag-sneeze, nagsalita, nag-spit, or kahit nag-suction ka via oral or tracheal suctioning, yung mga infectious particles, nagta-travel siya through the air. Ayan. Ito naman, kung yung droplet kanina, medyo malalaki yung particles niya, itong airborne, mas maliit siya. Kung kaya, mas magaan ito at nakakapag-travel siya further. Mas malayo yung natatravel niya. Kung yung kanina, droplet 3 to 6 feet lang, dito naman sa airborne ay more than 6 feet yung layo na kaya niyang mapuntahan. Tapos, dahil nga magaan siya, nag-remain ito suspended in the air. So, mas matagal siyang nasa air. So, mas marami yung opportunity na malanghap to nung mga pumapasok sa room mo o yung tao sa daan. Kaya mas mahigpit yung precaution dito sa airborne kasi mas matagal siyang nasa hangin. Mas marami yung pwedeng makalanghap at mas malayo yung natatravel niya. So ano ba yung mga ginagawa natin dito? For our patients, yan, sinusuotan natin siya ng mask, pero tuwing kailangan niya lang talaga lumabas. Yung super need lang, yung mga medical na procedures o diagnostic test lang yung pwedeng i-allow natin na lumabas si patient. Pero generally, closed yung door ni patient. Ayan. For us naman na nurses, syempre, hand hygiene pa rin. Tapos, hindi lang to simpleng mask. Meron na tayong mga special mask na ginagamit, which is yung N95. Diba? Yun yung napaka-scarce during pandemic. Kaya medyo maano siya sa ating partners kasi exposed tayo tapos kulang pa yung resources, 'di ba? After discharge naman or after nating gumawa ng procedures, ikikip pa rin natin yung room na closed hanggang sa ma-disinfect. Tapos, yan, kapag meron tayong mga pinagpatungan na mga gamit o ginamit na surface doon sa room ni patient, ni-disinfect natin yun. So, ano-ano yung mga diseases na under nitong airborne precaution or isolation? Kung yung kaninang droplet napakarami, di ba? Ito naman sa airborne, pinaikli natin siya sa 3. Ayan, sa 3. Which is yung MTV. Yan. Measles, tuberculosis, at varicella. So, sa isip nyo, lahat ng other na diseases na wala dito, automatic droplet. Ganun lang yung nasa isip ko. Kung hindi siya alam ko na contact, tapos hindi rin siya MTV, droplet yun. Alright? Measles, alam naman na natin yan. Galing siya sa, or other term as, rubiola, yung na-discuss natin kahapon. Tuberculosis naman,
pulmonary TB o kahit anong type ng TB, ito ay airborne isolation. Tapos yung varicella, ano yung under nito, di ba? Yung mga chickenpox, yung mga herpes zoster or shingles sa matanda, yan. Airborne isolation siya or airborne precaution siya. Ang special lang dito, we use na N95 mask. Yan yung mga special precautions natin sa airborne. We do not allow yung pag-share ng room. Usually, private room to. Or pwede rin yung mga cohort rooms or merong patients na nag-share ng room pero dapat i-ensure natin na same sila. Same sila ng disease. Ayan. Single room and negative pressure with HEPA filter and the door remains closed. So, paano tong negative pressure na to? Dapat yung hangin, hindi siya palabas ng room. Kailangan nakakontinue lang siya sa loob. Ganun yung negative pressure. Dapat yung flow ng hangin sa loob lang, paloob lang ng room. Yung HEPA filter naman, yun yung mga ginagamit natin minsan sa OR, ganyan, pang filter ng hangin. Para paglabas niya, parang wala na siyang mga microorganisms or mga any ano pa na pwede mag-cause ng disease. So respiratory mask, again, N95 or higher level, and we also put mask on the patient when leaving the room, but only when necessary kasi napakalaki ng risk na matransmit niya yung disease sa ibang tao. Ito yung mga diseases. Ayan, pupunta na tayo sa mga diseases na part. So, first na itatakal natin ay yung mga vaccine preventable diseases. Yung meron dito na natakal natin kahapon, which is yung measles. First ay yung diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, and yung measles. So, under to ng EPI natin, di ba? First ay yung diphtheria. Ayan, may boxes ulit tayo. Ayan. Ano yung mga types nito? Meron tayong nasal, pharyngeal, and laryngeal. So, dito ang differences lang ito ay yung places kung saan naapektuhan o saan nag-reside yung bacteria. Ang pinaka common dito ay yung pharyngeal. Doon talaga usually naaapektuhan yung mga patients. And yung most fatal naman is yung laryngeal. Kasi, syempre, di ba yung nandun yung airway natin eh. Kaya yun yung most fatal. And ano yung causative agent or microorganism when we say diphtheria? Ano yung nagkakos nitong disease na to? Sige nga, kung may idea, what do you think is the causative agent of this disease? Ayan. It is Corynebacterium diphtheriae, or also called as Klebs Loeffler bacilli. Yan. Try natin i-type. Kasi minsan iba yung mga terms na ginagamit sa boards. Pero yun lang din naman yung ibig niya sabihin. Sige. Ay, yun lang, walang annotate. Pero yun, pag nakarinig natin yung Klebs Loeffler bacilli, Klebs, Klebs Loeffler, yan. Diphtheria yun. Ang mode of transmission naman nito ay, what do you think? It is via droplet. Diba? Tandaan nyo natin, kapag wala dun sa MTV na mnemonic natin sa airborne, droplet siya. Eh since nakita nga din natin na yung types niya, nasal, pharyngeal, laryngeal, more on respiratory. So hindi ika-cancel natin yung contact. So hindi natira, droplet. Yan. And also, pwede rin siya makuha sa mga unpasteurized milk. Incubation period nito ay 2 to 5 days. O yung period kung saan dumadami o nag-proliferate o nag-growth yung microorganism. And ito naman yung signs and symptoms ng diphtheria. So ito yung hallmark o pathognomonic sign niya. Ito yung tinatawag natin na specific sign. So pseudomembrane. Ito ay isang white oral mucous membrane, pero hindi siya part ng normal mucosa. Para siyang may white part yung mucous membrane mo sa para siyang tonsillitis, pero hindi. Ito yung itsura niya. Ayan. Para siyang, hindi siya pus,
Pero merong whitish part dun sa posterior oral mucosa mo. Diba? Hindi naman siya itsurang hindi siya itsurang tonsillitis. Pero iba yung niya, parang may pagka-grayish, yellowish part siya. Tapos, ang diagnostic test naman natin dito ay dalawa, yung Maloney's test and yung shake test. Maloney's test ay to test for hypersensitivity or allergy. Whereas, yung shake test naman ay yung kung gaano ka-susceptible yung isang patient to have this disease. Yan. Yun yung difference niya. Maloney and shake. Interventions naman natin dito o nursing management natin, we give erythromycin and also bed rest to rest and to avoid straining the heart since yung complication nito ay heart problem. Tapos, preventions naman nito ay yung DPT natin, yung vaccine na binibigay at what weeks natin ito binibigay. Ayan. Binibigay natin ito at 6th week, 10th week, at 14th week. So, merong 4 weeks interval. Binibigay natin to libre sa Barangay Health Center. And milk pasteurization. Alright? Nakuha po ba yun? Ayan. Paano nga ba nagkakos ng heart problem tong diphtheria? Kasi, yung Korean bacterium, meron siyang mga toxins. So, dalawa yung pwede niyang i-target. Pwedeng i-target ng toxin na yon, ng bacteria na yon, yung WBC o yung white blood cells natin, which is crucial sa mga immunocompromised. Kaya tinetest yung shake test para ma-determine if at risk ba sila to get diphtheria. And then, di ba nasabi nga natin na complication niya is a heart problem. So, ano yung ginagawa nitong diphtheria? Pwede yung toxin na yun, sirain niya yung mga heart muscles, kaya nagkakos ito ng myocarditis. Alright? Kaya inaalaw natin na mag-bed rest si patient para hindi gaano ma-strain yung heart. Yan. And also, it causes pala pneumonia since respiratory nga siya. Ayan. Ay, ito pa pala. Yan. Meron tayo din mga considerations dito. Paano natin masasabi na positive yung result? Meron din tayong ginagawa pala ng nose and throat swab dito. Nag-swab tayo para i-test if merong presence nga ng microorganisms. Ginagawa tayo na culture and sensitivity. Nagkukuha tayo ng sample and then tinetest sa lab. Tapos, masasabi lang natin na positive yung result if 3 consecutive results ay nag-positive for diphtheria. Kailangan ng 3 consecutive results para ma-confirm na meron na siyang diphtheria. And then, we isolate the patient. Ina-isolate natin siya for 14 days. Tapos, kapag naman dalawa lang, di ba kailangan 3? Tapos, 2 lang yung nag-positive and then negative yung isang test. I-isolate pa rin natin si patient. Pero, for 24 hours lang. Ulit, kapag 3 positive test for diphtheria, 14 days quarantine or isolation. Kapag naman 2 consecutive lang, tapos yung isa nag-negative, for 24 hours lang. Ayan. Tapos, ano pa ba yung management natin dito? Antibiotics and bed rest. Pwede rin tayong magbigay ng mga adjunct therapies o supportive management tulad ng mga antipyretics kung mayroong fever si patient, kung inuubo si patient, antitussive o mga cough remedies natin, and anti-emetic if nasusuka-suka si patient. Next natin ay pertussis. Yan. Ito yung ating whooping cough. Ayan. Ano nga ulit ang causative agent ng pertussis? If may nakaka-recall, ano kaya yung causative agent nito? Ang causative agent ng pertussis ay Bordetella pertussis. So may word na pertussis doon. Ayan. Mode of transmission again is droplet. 'Di ba? Pag mag-e-exam tayo or meron tayong quiz,
narinig natin, pertussis, whooping cough yun. Tapos wala siya sa MTV. So, cancel na si contact, cancel na si airborne. So, definitely, it is a droplet mode of transmission. Incubation period nito ay 7 to 10 days. Yan. Tapos, meron tong stages. Pero ito yung pinaka most important na signs and symptom niya. Yung catarrhal period o yung flu-like or general signs and symptoms niya na lumalabas 7 days of paroxysmal cough. When we say paroxysmal, intermittent. So, babalik, mawawala, babalik, mawawala. 7 days na ganun. Tapos, another 7 days na continuous cough. 7 days siyang dire-diretso na inubo. So, 14 days in total siya na inubo. So, yung first 7 days doon, pawala-wala, babalik, tapos continuous. Diba kapag more than 14 days or more than 21 days na inuubo ka, ano na siya? Ano na yung pwedeng disease na nasa isip natin, diba? Pulmonary TB na yun. Pero if 14 days pa lang, tapos may ganitong pattern, pwedeng pertussis yun. Meron pa siyang sound, diba? Yung whooping cough na. At ano yung complication nun, diba? Kakaubo mo, pwede kang magkaroon ng abdominal hernia. Meron din tong spasmodic phase. Ito lang yung kakaupo, ganyan, napaparalyze na yung cilia o yung mga parang hair-like na nagpo-propel ng mucus, ganyan, sa ating respiratory tract. Napaparalyze siya. So, yung nag-weaken na o nadi-decrease na yung capacity natin para maglabas ng mucus, at the same time, nag-weaken na yung mga abdominal muscles natin, causing hernia. Ayan. And then, convalescence phase, which is yung recovery period. Diagnostic test naman natin dito ay Bardet Gengo-Agar test. Yun yung confirmatory test natin dito. Tapos, ang ating interventions o management, again, ang drug of choice ay erythromycin, antibiotic ito, and abdominal binder to avoid herniation. So, sinusuot siya sa abdomen para pwedeng masuportahan nito yung diaphragm natin kapag umubo. Prevention nito ay DPT vaccine na natakal natin kanina. Ina-administer to via intramuscular and given at what weeks ulit? 6, 10, and 14th week. Again, IM to binibigay. And isang trivia lang or parang important to note, itong pertussis yung nagkakos o pwedeng mag-cause ng seizures tuwing nag-a-administer tayo ng DPT vaccine. So, siya yung may sala rin kapag nagkaroon ng ganong side effect kay baby, pertussis. Kaya, di ba, balikan ulit natin, merong test to check for hypersensitivity kasi nga, nagkakos siya ng ganong side effect. Yan. Next natin ay tetanus. So, other term ng tetanus ay lockjaw. Yan. Causative agent nito ay Clostridium tetani. Yan, tetanus. Mode of transmission nito ay via cutting of umbilical cord kapag may dental caries, tapos infected yung ginagamit ng mga tools, ganyan, or pinapangkain natin, and broken skin. Kapag, di ba, yung mga napako or nasugatan sa mga bakal, ganyan. Pero hindi to limited sa mga rusty na bakal. Hindi naman lahat ng ganun ay may tetanus. Kailangan infected pa rin. Pwede nga rin itong makuha kahit sa soil eh. Hindi lang siya sa bakal. So, incubation period nito ay 1 to 2 days. Ay, 1 to 2 weeks pala, rather. Signs and symptoms nito, ito yung parang hallmark sign niya. O medyo, pag nakita natin to, tetanus to. Rhesus sardonicus, which is yung spasm sa face, and opistotonos, o yung arcing of the back. Siyempre, meron pa tayong signs and symptoms other than rhesus sardonicus, which is yung parang weird na smile, yung parang sarcastic smile, and also yung opistotonos, yung arcing of the back. Meron din tayo, di ba, yung lockjaw nga. Ano yung other term ng lockjaw? We call it trismus. Yan, we call it trismus.
Wala itong diagnostic test. Bale, ginagamit natin dito ay clinical manifestations para masabi natin na may tetanus siya. Ay, bago pala tayo mag-proceed, ano nga ulit yung tawag doon sa infection nga no umbilical cord pala? Kapag nag-cut tayo tapos nagkaroon siya ng tetanus, anong tawag natin doon sa baby? Ang tawag natin doon ay ayan. Ang tawag natin doon ay tetanus neonatorum. Ayan. Kapag na-infect si baby during cutting of umbilical cord, ayan, possible yun. Kaya nagbibigay tayo ng mga shots kay mommy during pregnancy. Ayan. Interventions, ayan, tetanus toxoid. It is given to the mother, ayan, 5 doses para masabi natin na 100% immune and lifetime na yung immunity ni mother. Yung T1 o tetanus toxoid 1, yan, pinibigay siya as early as possible. So, kapag nalaman mong buntis ka, magpa-tetanus toxoid injection ka na. Or during early pregnancy. So, wala itong protection, 0% pa. And yung duration ng protection nito, syempre, very wala pa din. Tetanus toxoid 2, ito na yung merong minimal protection. So, as yung first nga, as early as nalaman mo na pregnant ka. Second dose, 4 weeks later. After 1 month, magpapa-injection ka ulit. Ang duration ng protection nito ay 3 years. So, immune ka for 3 years. Limited pa rin, di ba? Ang percent naman na protected ka dito ay 80%. Alright? 3 years kang protected and 80% yung protection mo. For third dose naman, di ba kanina, after 1 month. Tapos injection ka ulit. After 6 months. So, ang in-offer naman nito na protection ay 95% for 5 years. Yan. Fourth dose naman ay i-inject sa'yo after 1 year. In 1 year later, ulit. As soon as possible for first dose, as soon as possible. Second dose, 4 weeks later or 1 month later. Third dose, 6 months later. And fourth dose, at least 1 year or 1 year later. And yung fifth dose din ay 1 year later ulit. As soon as possible, 4 weeks later, 6 months later, after 1 year, and after another year. Yan siya. Sa fourth dose natin, ang immunity percent ng immunity natin ay 99% na for 10 years. So, medyo mahaba-haba na yun. Lastly, yung last dose natin, which is yung T5, it offers 99% protection for lifetime. So, kailangan 5 doses para masabi mo na fully immunized ka na for lifetime. So, ano ba yung binibigay natin sa may tetanus? We give maxillary relaxants kapag sobra-sobra na yung spasm. Kasi di ba pwede rin yun our diaphragm is a muscle. So, pwede rin nga siyang mag-spasm and that may cause respiratory arrest. And for that, we give diazepam para ma-relax yung muscles. And hindi muna tayo nagbibigay ng oral fluid kapag tingin natin hindi pa niya kayang lumunok kasi pwede siyang ma-aspirate. Pwedeng pumunta yung fluids sa lungs. So, we give IV fluids lang for hydration. And, ayan. Ano yung nasa bedside dapat natin kapag may tetanus patient tayo? Ano yung dapat nasa bedside? Ayan. Ang dapat nasa bedside natin ay tracheostomy set. Since pwede rin siyang mag-cause ng laryngeal spasm, pwedeng mag-close yung airway. So, kailangan meron tayong trach set para mag-introduce ng airway kung sakasakaling mag-spasm to. For our prevention naman, syempre, part ito ng ating DPT. Siya yung T, diphtheria, pertussis, tetanus. Yan. 5 dose of tetanus toxoid naman for pregnant women. Ganun siya para ma-prevent. Ayan.
We could also give pala epinephrine or corticosteroids for spasm kasi meron din siyang um, other effects sa muscles. Yan, para hindi siya mag-spasm. And poliomyelitis. Ayan. Generally, na-eradicate na tong disease na to, pero meron lang mga isolated cases kung saan umuusbong ito, pero ang cause lang naman talaga nun ay hindi immune yung mga babies. So, yan. Poliomyelitis is also called as infantile paralysis. Yan. Kapag meron tayong nakita nun, polio lang din yung synonym nun. So, etiologic agent nito o causative agent nito ay Legio debilitans or also known as poliovirus. Incubation period nito ay 7 to 21 days or 1 to 3 weeks. And yung mode of transmission nito ay fecal-oral route. So, pwede na may nainom, na infected o meron palang microorganism nun, tapos nainom o nakain. Pwedeng magkaroon ng polio si baby. Ang clinical manifestations nito o clinical symptoms ay syempre paralysis, mayroong acute onset ng flaccid o parang bigla na lang nawala ng muscle tone, bigla na lang naglambot and paralysis, hindi niya na magalaw, wala na siyang maramdaman. Hoynes sign naman ay yung head lag. Yung parang biglang babagsak yung head ni baby, hindi niya pa kayang suportahan. Tapos more than 3 months na, 'di ba nawawala itong head lag at what month? Nawawala itong head lag. Pwedeng mawala na yung head lag at 2 months or 4 months. Kasi kapag masyado nang matagal, like halimbawa, mag-1-year-old na si baby, may head lag pa rin siya, wala pa rin siyang neck support, possible na may poliomyelitis si baby. So ano yung mga other signs and symptoms pa nito? Pwede din na kapag nagtatry si walk si baby, hindi asymmetric, tapos yun nga, pwede rin na may fever si patient. So diagnostic test natin dito ay PANDIS test. Paano ba to ginagawa? Kumukuha ng CSF sample from the patient, tapos nilalagyan ito ng chemical na reagent, pinapatakan siya ng chemical. Once na naging cloudy or turbid, parang naging maputi, na bluish yung CSF, kasi di ba ang normal CSF ay clear. Tapos nung pinatakan mo ng reagent or ng chemical, naging cloudy siya, confirmed yon for poliomyelitis. Next ay lumbar puncture. Yan, CSF analysis, chine-check nga yung presence of microorganisms. For our intervention naman, ayan, we do early treatment and it can be reversible, pero dapat prompt yung treatment agad-agad. Kasi kapag napabayaan, syempre magiging irreversible na yun. Pwede natin itong ma-arrest at early age. Tapos, we do rehabilitation, we do range of motion exercises para kahit papano, hindi sobrang flaccid ng muscle, hindi siya sobrang lambot, na kahit papano na-exercise siya. To strengthen after paralysis. We also treat fever, di ba? Sabi nga natin, pwede magkaroon ng fever si patient. We do enteric isolation, or parang minimake sure talaga natin na yung environment ni patient ay safe, yung iniinom niya, yung kinakain niya, and is safe, and yung dahil nga fecal oral route ito, dapat din mayroong proper na comfort room si patient. Yan. Dapat din, pwede rin tayong magbigay ng mga pain relievers kapag yung paralysis niya, debilitating na sa kanya, pwede rin kasing magkaroon ng pain si patient. So, pwede rin tayong magbigay ng pain relievers, and we encourage bed rest. For prevention, dahil nga fecal oral route ito, pinaka-best na prevention ay hand hygiene. Siyempre, dapat din yung disposal ng ating waste and yung mga secretions such as yung vomit ay naitatapon or dispose properly. So, hindi lang yung feces and also yung vomit ni patient. We administer vaccine. Meron tayong 2 vaccine for poliomyelitis. Yung oral
tapos yung via IM o intramuscular. Ayan. Oral, ang gumawa nito o nag-develop nito ay si Dr. Sabin. Kaya may Sabin. Sabin sa bibig. Sabin sa bibig. Yun lang yung para matandaan mo. And salt naman, yun. Tusok. Tinutusok. Dito pala. Tinutusok. IM. Ayan. Yun lang yung palatandaan ko doon. Oral, sabi, sa bibig. Sabin sa bibig. IM, tusok. Ayan, tusok. Dalawang doktor yan na nag-develop ng vaccine. Ayun. And tandaan lang natin na hindi tayo basta-basta nagbibigay ng oral polio vaccine sa mga immunocompromised. Kasi baka hindi nila kayanin na mag-produce ng immunity against this kind of microorganism. And also, ilang drops ba dapat tong OPV? Ayan, sige nga kung may nakakaalam. Siyempre, di ba, under pa rin tayo ng CHN. So, ilang drops ba dapat ito ginagawa? We administer 2 to 3 drops yan, ng ating OPV. Next naman natin ay food and waterborne diseases. So, these are the diseases that are spread or acquired through ingestion of food and water that are contaminated by disease-causing microorganisms. So, meron tayong 3 common na food and waterborne diseases na itatakal today. So, we have cholera, dysentery, and typhoid fever. So, first ay cholera. Ayan. It is also known as Eltor. Ayan. Ang nakadiscover ng sakit na ito ay si John Snow. Ayan. Meron, lang yun, trivia, si John Snow. Ang causative agent nito ay Vibrio cholerae or cholera. Ang mode of transmission naman nito, syempre, lahat naman ng food and waterborne ay fecal-oral route. So, ano yung pathognomonic sign and symptom nito? Yun ay, syempre, alam naman ng lahat, ay yung rice, watery stool. So, makikita natin yung nabutlig-butlig lang at medyo maputi yung pupo ni patient. And, kapag nakita natin yung skin ni patient, meron siyang washerwoman's sign o hands. Washerwoman's hands. Parang naglabang babae. Di ba kapag masyado na tayong matagal naguhugas ng kamay, matagal na naliligo sa swimming pool, or matagal na tayo yung naglalaba, o naghuhugas ng plato, di ba? Parang kumukulubot yung mga natin, kumukulubot yung mga fingers natin, o yung kamay natin, sobrang babad sa tubig. Ganon yung balat nila, kaya washerwoman's. Ganyan. Washerwoman's hands. Ganon yung itsura ng skin nila. And what is the indication of this? That indicates severe dehydration. Kasi nga, lumalabas yung fluid sa kanila. Our diagnostic test naman dito ay stool culture. So, nagkasubmit tayo ng fecal specimen to confirm for cholera. Tapos, for our intervention, we increase the oral fluid intake dahil nga nagda-diarrhea si patient. Our antibiotic of choice naman, o drug of choice, ay tetracycline. We let the patient use straw when drinking or when taking this to prevent staining of the teeth. For our prevention naman, syempre, again, dahil nga fecal-oral route ito, we do proper hand hygiene, proper handling of food and water. Diba? Meron nga tayo mga different rights kung paano tayo mag-safely handle ng food and water. Diba yung right cooking, right preparation. Diba may ganun tayo. Dapat may ensure natin na yung mga water na iniinom, if unsure tayo, hindi tayo sure kung safe ba yung drinking water, tas wala na tayong choice. Diba pinapakuluan natin yung water for at least 2 to 15 minutes, diba? Tapos yung food naman, kapag nakastay na siya ng hindi iniinit for more than 2 hours, we discard it. Yun yung mga type ng practices na pwede natin gamitin. And also, meron din tong vaccine, which is yung Cholera, for those places na prone to have cholera, especially yung mga may hirap na bansa kasi nga
wala silang safe na drinking water, yan. Kung saan naganap ito. So, merong vaccine for them. Next ay dysentery. So, ang dysentery, yan. Meron itong, kung ma-recall nyo sa IMSI, meron tayong yellow na, di ba, na section for dysentery. So, ang causative agent nito ay isang amoeba or parasite. And yung mode of transmission nito ay fecal-oral route. Ayan. Ano ba yung signs and symptoms nito? Pag nagpupo si patient, ma-observe mo na bloody ito. So, bloody diarrhea, yun lang siya. Pag may narinig ka o nakita kang bloody diarrhea, dysentery na yun agad. Alright? Bloody diarrhea, dysentery. Tapos, mucoid, medyo parang may mucus siya. Iba yung texture niya. Alright? Tapos, meron siyang tenesmus. Ano yung ibig sabihin nun? Feeling of incomplete defecation. Yung kaka-defecate mo lang, feeling mo meron pa rin. Meron pa rin sa loob, so mag-CR ka ulit. Ganun. Ganun yung pakiramdam ng may tenesmus. So, dalawa siya. May bloody diarrhea ka na, tapos may tenesmus ka pa. Yun yung sign, yun yung pathognomonic sign ng dysentery. And ano yung diagnostic test natin dito? Wala. Clinical manifestations lang ay enough na to say that the person has dysentery. Tapos, ang intervention naman natin dito ay we give metronidazole. Since parasite nga yung causative agent nito, nagbibigay tayo ng anti-protozoal medication, which is yung metronidazole or also known as Flagyl. Meron lang tayong nursing consideration when we give metronidazole. We must advise the patient to avoid drinking alcohol. Yan. Dapat hindi siya iinom ng alak kasi this may cause disulfiram effect. Parang yung, di ba, alam niyo ba yung disulfiram, yung antabuse, yung binibigay sa mga alcoholic patients. Parang ano siya, parang nagkakaroon sila ng withdrawal-like symptoms. Yung parang nahihilo, nasusuka, and just different unpleasant signs and symptoms. Kaya dapat hindi mag-take ng alcohol si patient when he or she takes metronidazole. Meron siyang ganong effect. Mga nahihilo, nasusuka, naduduwal, masakit yung ulo, yung tiyan, parang ang gulo, ganun. Ganun yung side effect nito. And, syempre, prevention, again, hand washing, and proper handling of food and water. To add din pala, di ba, paano ba tayo nag-manage ng diarrhea in community level? Di ba, doon nga sa IMSI natin, nag-increase tayo ng oral fluid intake, nagbibigay tayo ng mga electrolyte supplementations, ganyan. Tapos, kapag hindi na kaya, pwede tayong magbigay ng mga via NGT or IV, meron siyang progression sa pagdating sa community, before tayo magtusok, itutry mo natin magbigay ng oral fluid intake. Pag hindi kaya, NGT. Pag hindi kaya, i-IV na natin. Ganun yung progression niya. Next ay typhoid fever. Ayan. So, ang causative agent nito ay Salmonella typhi. Isa itong uri ng bacteria. So, ang incubation period nito ay 1 to 3 weeks at ang mode of transmission ay again, fecal-oral route. So, ano yung pathognomonic sign nito? Pag sinabi naman natin typhoid fever, meron siyang rose spots sa abdomen. Yung para siyang rashes pero flat. May mga spots siya na parang pula-pula sa abdomen. Confined lang siya sa abdomen. And ladder-like fever. Parang mababa, aangat, bababa, aangat. Pero pataas. Pataas yung progression niya. Tapos, diagnostic test naman natin dito ay typhi dot test. Yun yung confirmatory test natin for typhoid fever. Hindi tayong Widal test. Ito naman, ang kinukuha naman natin dito ay blood. So, serum test siya. Intervention natin dito, ang drug of choice natin ay chloramphenicol for adults. Pag naman child, ampicillin yung binibigay. Yan. Aside dito sa mga nabanggit na sign and symptoms, add ko lang, meron na 3P.
tatlong P na known sa typhoid fever. Pwede siyang magkaroon ng complications such as perforation sa abdomen, di ba may rose spots? So parang nagkakaroon ng bleeding, nagpo-perforate, nabubutas yung uh, peritonite, yung peritoneum area yan, na pwedeng magkaroon ng butas. Tapos, peritonitis nga, nag-inflamed, namaga, and pain. Yan. Syempre masakit yun. May intractable pain, hindi nawawalang pain si patient. Tapos, for prevention naman, yan, syempre hand hygiene pa rin and proper handling ng food and water. Yan. Meron tayong ginawang general management for all food and waterborne diseases. So, may mnemonic tayong diarrhea. Di ba yun yung almost pinagkapareho ng mga signs and symptoms ng food and waterborne diseases. So, halos lahat sila, syempre, merong episodes ng diarrhea. Kaya, diarrhea. So, D for diet. Ang diet na usual na binibigay natin dito ay mga bland o less yung spices or low salt diet. Kasi dinidecrease natin yung irritation sa tiyan nila. Next ay increased oral fluid intake. Kung yung normal ay 2 liters lang, ini-increase natin to 2 to 3 liters of water. We do assessments of consistency and interval of feces. Yan, check natin yung output, di ba? Input and output. Ilang beses ka na pong dumi? Ano pong itsura ng dumi mo? Tingin niyo po, gaano po yun kadami? Or konti lang po ba? Matubig po ba? Yan, tinatanong natin yan sa patient. We do replacement of fluid and electrolytes. So, meron tayo mga Pedialyte, ganyan, mga binibigay na electrolyte drink na prescribed ni doctor. We also put the patient in enteric precaution or isolation. So, ayun, dinadagdagan natin yung hand washing episodes natin, nag-use tayo ng gloves, ganyan, when we handle secretions or specimens of these kinds of patient. And lastly, oresol. In community level, di ba, kapag usually scarce yung resources sa mga community, so nagtitimpla tayo ng sarili nating oresol solution. So, in 1 liter of water, meron tayong 8 tablespoon of sugar and 2 tablespoon of salt. Ganun lang siya timplahin. Yun yung pinapainom sa patient aside sa water to replace nga yung fluid and electrolytes. Yan, flashcards time. Ayan, di ba? Meron din tayo yan kahapon. Ngayon din, meron din tayo yan. Yan. This is just to recap lang or do active recalls. Ayan. Ayan na. I-try nyo sumagot on your own or at your homes. Ayan. Try natin. Hallmark sign daw ng diphtheria and where do you usually see it? Di ba, nagpakita pa tayo ng picture niyan kanina. Kasi sa board exam, usually tinatanong to, ano yung hallmark sign, tapos saan nakikita? Sa tingin nyo, kung naaalala nyo, saan ito at ano ito? Sige nga, ito ay ayan, reveal natin. Yan, pseudomembrane. Ano ito yung mga whitish, di ba? Whitish part sa ating posterior mouth. Ayan, posterior of the mouth. O kung kunwari sa choices, walang posterior mouth, sa respiratory tract, meron. Nasal, di ba? Pharyngeal. Definitive test for poliomyelitis. Ano naman yung test for poliomyelitis? Sige nga. What do you think is the answer? Diniscuss natin to kanina. It is Pandy's test. Again, ito yung kinukuha natin yung CSF ni patient, konti lang, tapos i-drop siya sa isang slide, tapos mag-drop tayo ng chemical. Once na nag-turn ito into cloudy, that's when we say na positive siya for poliomyelitis. Ayan.
3 airborne precaution diseases. O ayan, dapat alam natin yan na ilang beses yan inulit. Those are, ayan, measles, TB, and varicella. Ayan. Pag wala dyan, tapos tunog respiratory yung disease, automatic droplet. Again, ano nga ulit yung nag-iisang contact isolation or precaution na respiratory in nature? That is the RSV or respiratory syncytial virus. Ayan. Where do you administer DPT? When do you administer DPT? And what is the route? Ayan. Kailan daw binibigay itong DPT na to? Binibigay siya tuwing 6th, 10th, and 14th week sa baby via intramuscular. Yan. Tandaan natin yan. Yan 6th, 10th, 14th week and via IM. Ayan. Punta na tayo sa sexually transmitted disease. Yan. We have syphilis, gonorrhea, trichomoniasis, chlamydia, and candidiasis. For syphilis, ang kanyang causative agent ay Treponema pallidum. Yan. Isa siyang spiral sheath bacteria. Bacteria ito. So, syempre, ang mode of transmission nito ay via sexual contact dahil nga isa itong sexually transmitted disease, and it can also be transmitted transplacental or kapag si mother na nagkaroon siya ng syphilis, pwede niya itong mapasa sa kanyang anak. Tapos, ang incubation period dito ay 1 month. Other term for syphilis ay C. Yan. Ano yung signs and symptoms ng syphilis? Si patient, ang pathognomonic sign ng syphilis ay painless ulcer or chancre. Yan. Para siyang itim na lesion na sugat, pero hindi siya masakit. Yan. This may happen or this may occur in other sites where seminal fluids contact. It can be in the hand, face, or the mouth. O kung saan pwedeng nagkaroon nga nung seminal fluid. Tapos diagnostic test naman natin dito ay yung fluorescent antibody test. This is a rapid test for confirming syphilis. Yan. Ang intervention natin dito, dahil nga ito ay bacteria, we give penicillin, antibiotic. Yan. Later natin i-discuss yung prevention for all STDs. For gonorrhea, yan, other term ay clap, drip, or stain. Yan. Ang causative agent naman nito ay Neisseria gonorrhoeae. And the mode of transmission ay again via sexual contact. Ang signs and symptoms nito ay pain in urinating or dysuria. Pwede din na si patient magkaroon ng discharge na whitish to yellowish discharge. Yan. Tapos, ang manifestation niya lang talaga is parang UTI. Masakit kapag umiihi. Ang delikado lang to, most importantly sa mga buntis, as this may cause ectopic pregnancy. Pwede siyang mag-cause nun. Tapos, ang diagnostic test naman natin dito ay culture and sensitivity test. So, blood test or pwedeng swab from our genital area. Ang intervention naman natin dito, since ito ay, again, isang bacteria, we give penicillin. And we do contact tracing. So, pag na-confirm na meron ka, again, itatrack ko sino yung mga naging partners mo, kung sino pa yung meron, para matirik ito at hindi na kumalat. Pwede ito kasi na mag-cause other than yung nabanggit na signs and symptoms, ang other na complications ito ay pwedeng blindness or sa mga baby, di ba? Kapag nag-deliver, pwede siyang magkaroon ng congenital blindness or sterility. Yan. Yun yung mga complications niya. Trichomoniasis naman, yan.
The causative agent for this ay Trichomonas vaginalis. So, dahil yung tatandaan mo lang dyan, di ba, vaginalis. So, etong sakit na to, meron siyang particular signs more on women. Yan. Tandaan mo lang yun, Trichomonas vaginalis, trichomoniasis. Mode of transmission, sexual contact. Ito siya. Green discharge. Greenish to yellowish discharge. Ayan, whereas in male, wala silang ganong discoloration in their discharges. At yung manifestation niya, more on female. So, paano natin yung matatandaan? Yung causative agent niya, may word na vaginalis. Diagnostic test natin dito, usually clinical manifestations lang. Intervention natin dito ay pagbibigay ng metronidazole dahil isa tong parasite. Yan. Ang other signs and symptoms nito, bukod sa mga discharge, ay same sa gonorrhea. Pwede din na signs and symptoms for trichomoniasis is dysuria, mayroong painful in urination. Pwede din na may pruritus si patient. Ano yung pruritus? Pangangati. Makati siya. And this also may lead to what? This may lead to cervical cancer. Yan yung ano niya, pinaka-complication niya kapag hindi naagapan and na-treat. Again, ulitin po natin, this is greenish discharge for trichomoniasis. Yan, greenish discharge. For chlamydia, ang causative agent nito ay Chlamydia trachomatis. Kung yun kanina, more on female, in chlamydia, more on male naman yung manifestation. So, yun yung baliktad sa kanya. Ang mode of transmission nito ay sexual contact. Ayan. In signs and symptoms, ayan, di ba? Generally, asymptomatic siya sa patient na female. And sa male naman, mayroong scrotal pain. Ayan. Dito yung, sa chlamydia, dito yung white to yellowish discharge. Ayan. Pagbaliktad na natin. Pero dito yan sa chlamydia. Diagnostic test natin dito, pwede din na cultural sensitivity or clinical manifestations na. Or we can do history taking din. Intervention natin, we give penicillin or tetracycline dahil ang causative agent nito ay isang bacteria. Ayan. Lastly is yung candidiasis. Ayan. Ang causative agent natin dito ay Candida albicans. And ang mode of transmission natin ay sexual contact again. Ayan. Ang Candida is actually a normal flora sa atin, especially in women. However, kapag immunocompromised yung isang patient, tapos na-contract niya itong microorganism na to, pwede itong mag-develop into candidiasis para itong fungal infection na mas nakaka-apekto sa mga mahihina yung immune system. And the pathognomonic sign nito ay yung cheese-like substance. Para siyang curd, makapal na yellowish substance. Yan. Ano yung mga risk factors dito? Sa typographical again, this is candidiasis. Ang risk factors for this is, ayan, yung mga cases kung saan may hina yung immune system. Yung mga may cancer, yung aging, yan, yung mga may diabetes, may mga comorbidities, yung mga nagtitake ng immunosuppressants, yan. Possible na magkaroon sila ng candidiasis. And yung medical intervention natin dito ay pagbibigay ng nystatin o antifungal. Yan. Other gamot pa na pwede ay yung amphotericin B, yan, antifungal din yun. And yung diet for this ay acid ash diet. So medyo yung mga maasim na diet. Ayan. Yung prevention, early, sa lahat ng mga may STD o sexually transmitted disease ay yung pag-abstain kung hindi kaya, be faithful,
yung pag-use ng mga condoms, and yung education lang na dapat alam natin, yung mga safe sexual practices na ginagawa. Ayan. Tuberculosis naman. Ayan. Other term for tuberculosis ay Koch disease. And yung causative agent nito, alam naman natin, ay yung Mycobacterium tuberculi. So marami kasing types itong Mycobacterium, pero itong tuberculi yung mas specific for pulmonary tuberculosis. Mode of transmission nito ay airborne droplet. Ayan. Signs and symptoms nito, it is asymptomatic sa unang first 2 weeks. Meron ding low-grade afternoon fever. Ito, medyo pathognomonic sign niya tong low-grade afternoon fever, night sweats. Ito din, hemoptysis o yung blood in sputum, anorexia, weight loss, and productive dry cough for more than 2 to 3 weeks. Yan. Tapos, meron ding si patient, since meron nga siyang anorexia yan, meron siyang severe muscle wasting. So, namamayat si patient, nilalamig siya sa gabi, tapos meron siyang, mucus na may blood. Ang diagnostic test naman natin dito ay, ang confirmatory test natin talaga ngayon ay gene expert. However, in community level, baka ang ginagamit pa rin ay yung DSSM o yung acid fast bacillus o yung sputum examination natin. Ang contraindication lang tong sputum test kapag merong hemoptysis si patient, hindi natin siya ginagawa kasi pwede niyang ma-alter yung result since may blood siya, contaminated na yung specimen. So again, hindi natin ginagawa yung DSSM o yung acid fast bacillus o yung sputum exam kapag may hemoptysis si patient, may blood in sputum. Ginagawa natin ito tuwing morning before eating, bago kumain. Ayan. Dapat yung makukuha mong sample ay 3 to 5 ml, ganun siya kadami, or 1 teaspoon. Tapos, hindi muna natin hahayaan na mag-toothbrush si patient or mag-take ng mouthwash. Huwag muna. Ang pwede lang natin i-allow ay uminom ng water. Yan, bago tayo mag-take ng sputum. Itong oral hygiene, after na yan, na mag-take, after natin makuha yung sputum. Yan. And bring the specimen to the lab as soon as possible. Ayan. Other diagnostic tests for tuberculosis ay, to check for lesions, we do x-ray. Diba? Tinitignan yung, parang yung extend, kung gaano naka-extend yung lesions o yung sugat sa lungs. Ayan. Via x-ray. Ayan. Meron din, direct na visualization dito, which is yung bronchoscopy. However, syempre, we are discussing this in community level, so yun, x-ray ang i-refer natin kay patient. To test for the presence of to check if the patient has been exposed to tuberculosis, we do Mantoux test, or also known as PPD or Purified Protein Derivative Test, or tuberculin test. Yan. Yun yung to check if exposed si patient sa tuberculosis. Yan. Mag-i-introduce tayo ng, via intradermal, mag-i-introduce tayo ng purified protein derivative, yan, and water dun sa tuberculin. Tuberculin is 1 cc na syringe or 1 ml na syringe. So meron tayong PPD na solution and haluan natin yun ng water, tapos magkikreate tayo ng wheel. Ayan, just like on the picture. So, after nyan, pag-create natin ng wheel, we would wait for what? For how many hours? For 48 to 72 hours. Hihintayin natin kung ano na yung magiging resulta niya. Papabalikin natin si patient after 48 to 72 hours. Tapos, i-check natin yung bleb o yung wheel na ginawa natin.
or yung induration na tinatawag. I-measure natin yon. Ayun no, makikita niyo sa picture. Other terms niyan ay induration, bleb, or will. I-measure natin yan after, again, 2 to 3 days. If yung result ng induration o pagkalat nung will ay more than 15, that is, ayan, that is normal. Pag naman sinabi natin na, kapag naman nakuha natin ay more than 10 lang, but is less than 15, positive na siya for the exposure of tuberculosis. Kapag naman more than 5 but less than 10, positive na rin yun for immunocompromised patients. Ayan. Again, normal siya kapag yung will ay more than 15 millimeters. Yan. I-measure natin siya using a ruler or tape measure. Yan. Kapag again, more than 15, ayun ay normal. Kapag naman more than 10, but less than 15, that is already positive. Kapag naman immunocompromised, 5 is already considered as positive for exposure of tuberculosis. Ayan. Intervention natin dito, ayan, meron tayong TB dots na tinatawag. Yung program natin sa DOH, di ba? One patient has one responsible partner to a health na magdadala sa kanya o makikipag-coordinate sa health center to get the free medications o yung RIPES natin. Yan. Meron siya dapat na one responsible partner. Yan. Mamaya didiscuss natin isa-isa tong RIPES na to. For our prevention naman, yan, we have yung National TB Control Program, yan, 3 negative AFB o acid-fast bacillus o yung sputum test natin na tinatawag. Yan. But with symptoms, nire-refer na natin si patient for chest x-ray. Kahit negative siya 3 times dun sa sputum test, kapag may symptoms siya, refer for x-ray. Yan. Domiciliary or home treatment, katulad sa leprosy, kasi di ba same silang mycobacterium. So, domiciliary lang yung treatment, sa bahay lang. Yeah. Hospital, kapag mayroong mga complications, kapag sobra na yung pagiging immunocompromised si patient, saka pa lang siya pinapa-admit sa hospital. And yung basis ng improvement natin, paano natin masasabi na si patient is gumagaling na yung TB niya, there is no or lesser na yung volume o gaano yung amount ng microorganism or pwedeng eradicated na totally yung microorganism when we check for culture and sensitivity ng kanyang sputum specimen. Yan. Kapag again, wala or mas mababa na yung bilang ng microorganism sa sinabit niyang sample, possible yun na nag-i-improve na yung condition ni patient. May vaccine tayo dito. Ayan. Isa yan sa mga board exam question noong November 2023. Tinanong yan, ano daw yung nakaka-prevent ng tuberculosis? Yan. Ng tuberculosis, syempre yung sagot ay BCG. It is administered intradermally. Yan yung nag-iisa na intradermal administration ng vaccine, BCG. And yung BCG, hindi lang siya specific for tuberculosis. Pwede din siya sa leprosy, meningitis, and lahat ng mga bata. Kasi nga, di ba, mandated na yung EPI sa batas natin. Kaya binibigay talaga yung BCG. Kailan nga ulit? It is given at birth. Yan. Kaya nakaka-prevent din yung BCG ng leprosy and meningitis since pare-pareha sila na nanggaling sa Mycobacterium. Yun yung class ng microorganism nila. Kaya yun, nakaka-help din siya mag-prevent. Yan. For our nursing considerations, ayan, we have RIPES, di ba? Rifampicin, isoniazid, and pyrazinamide. So, ito lang yung
mga common na side effects ng mga gamot na ito. Yung, di ba may nakita tayo kanina? In here, di ba may RIPES, tapos may HRZES. Yun yung parang code niya sa DOH, or yun yung code niya sa TB dots. Rifampicin is R pala. Tapos, ang side effect niya ay red-orange discoloration of urine and sweat. Yung secretion niya nagiging red-orange. Yung tears niya, yung sweat niya, yung urine niya nagiging red-orange. However, this is normal. So, we should reassure the patient na normal ito. Kasi baka magpanic siya na, bakit ganun yung luha ko, yung ihi ko na red-orange. And yung also part ng health education natin ay sabihin natin kay patient na wag muna siyang gumamit ng contact lenses, as this may also be discolored nung tears ganyan. Next ay yung isoniazid. Side effect nito ay peripheral neuritis. Yung naapektuhan niya naman ay nerves. So, pwedeng merong paresthesia si patient. What do we mean by paresthesia? Yun yung tingling or numbing sensation, parang nangingimay. Ganyan. Nangingimay si patient. Ano yung vitamin supplementation na binibigay natin to support or to prevent this phenomenon or this side effect? We administer or we give vitamin B. B what? We give vitamin B6. Yan. Other term ng vitamin B6 ay pyridoxine. Yan. This supports the nerves or for nerve health. Pyrazinamide, yan. It is known for being hepatotoxic or nephrotoxic. Yan. Ang pinaka main side effect nito ay yung hyperuricemia. Pag sinabi natin pyrazinamide, ang pinaka main side effect nito ay hyperuricemia. And dito, since nephrotoxic siya, tapos mataas pa yung uric acid mo, ang ginagawa nating management dito ay we increase fluid intake. Ayan. Other nursing considerations ay, yan. For ethambutol, yung ice. Ibig sabihin, yung side effect niya, more on the eyes. May optic neuritis si patient. And we do not give it for less than 6 years old. Why? Dahil pwede na nalabo yung mata ni patient, pero, di ba, yung test natin dito is yung Snellen's chart. Pwede na hindi niya ma-report. Kasi baka hindi pa marunong magbasa si patient or hindi niya pa alam na malabo na pala yung paningin niya. Kaya we do not give this for children under 6 years old. Again, yung test kasi na ginagamit natin ay pwede na hindi pa niya kaya magbasa, hindi niya pa kaya mag-comprehend, tapos hindi niya ma-report na nanlalabo yung mata niya. Kaya we do not give this, again, for less than 6 years old. Again, ethambutol, E for eyes. Yan, optic neuritis. And lastly, streptomycin. Yan. Yung streptomycin, tandaan nyo, yung mga ganitong antibiotic, usually lang kapag mayroong O, ototoxic ito. Pag mayroong O yung sa spelling nung antibiotic, ototoxic din siya. Ayan. Merong, paano rin masasabi na meron ng ototoxicity na nangyayari? Meron ng ear impairment na nangyayari. We test or we observe or we ask the patient. Or meron din na nag-report si patient na yung concern niya parang may ringing of the ear. Ayan, ototoxic na yan. And also, this is neurotoxic. Kaya, we give this with caution. Ayan. Ito yung type ng treatment category and kung gaano katagal yung treatment regimen natin for patients with tuberculosis. Kapag treatment, pag category 1, si patient na may TB, usually ito yung mga bagong cases or merong
extrapulmonary tuberculosis. Yan. Under yan ng category 1. When we say intensive phase, yan yung first 2 months yan. Yung 2 and 4 dyan, months siya. So under category 1, we have 6 months of treatment. 2 months under intensive phase and 4 months under continuation phase. Kapag sinabi lang naman natin intensive phase, mas marami yung gamutan niya. Tapos itutuloy-tuloy niya na lang. Yun yung continuation phase. Again, intensive, mas marami, mas intense yung gamutan niya, mas marami yung gamot niya. Ang intensive phase usually for 2 months lang. And then continuation phase na lang yung mga months after. Tandaan nyo, category 1 is for new cases and extrapulmonary tuberculosis, such as yung mga TB sa ibang lugar, sa ibang parts aside from the lungs. Pwede sa bone, which is yung Pott's disease. Pwedeng lumipat ito sa spinal column, ganyan, sa brain, yan. Pwede siya mag-travel. Yan. Category 1 yon. HRZE is yung rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and yung ethambutol. Again, yung H po ay isoniazid. Ang continuation phase naman, dalawa na lang yung magiging gamot niya for 4 months. Yung isoniazid and yung rifampicin. Category 2 naman natin, yan, for 2 months, yan, yung buong ripes, yun yung gamot niya. Under category 2, ito naman yung mga nag-relapse for retreatment, yung mga hindi naging effective yung gamutan nila nung unang phase nila o nung unang category nila, hindi sila compliant sa gamot or hindi effective sa kanila yung gamot, pwede silang mag-undergo ulit nung TB DOTS treatment. So sila yung mga nagpo-fall under category 2, yung mga uulit sila ng treatment. So under their intensive phase, so 3 months siya. 2 months na buong ripes, yan, with streptomycin, followed by 1 month na ripe na lang, or HRZE na lang. And then, sa continuation phase, nadagdagan ng another month, magiging 5 months, which is yung isoniazid, rifampicin, and ethambutol. Ayan. Again, category 1, 6 months. Category 2 is total of 8 months. Yan o. Makikita nyo, di ba? 2 months of intensive, 4 months of continuation phase. 3 months of intensive, 5 months of intensive phase. Di ba? 6 months for category 1 and 8 months for category 2. Yan, nadagdagan lang siya ng tig-isang month. Ayan. Lastly, before tayo magpunta sa leprosy, meron tayong mga nursing considerations na ginagawa o tinitake in mind when our patient is or has tuberculosis. First we put the patient again in respiratory isolation for 2 weeks kasi etong 2 weeks pa na to, ito yung period na mataas yung chance na ma-communicate niya yung disease. Kasi kung nagtitake na siya ng antibiotics for 2 weeks, tapos tuloy-tuloy yun, after nung period na yun, hindi na siya ganoong ka-communicable. Yan. Kaya for the first 2 weeks, yan, medyo i-isolate na natin si patient. Yung mga personal na gamit niya, pwedeng disposable lang, o talagang dedicated lang sa kanya, isi-separate natin siya ng mga utensils, mag-wear tayo ng mask sa bahay, ganun. Meron tayong respiratory isolation na ginagawa. Tapos, also we avoid alcohol in pyrazinamide. Kasi, hepatotoxic, di ba? Hepatotoxic siya. So, toxic siya sa liver. So, we advise the patient to avoid drinking alcohol. And then, ayun nga, reminder lang na yung kapag nag-take na si patient for 2 weeks ng ripes natin, the patient can be considered na less communicable na yung disease niya or less infectious na yung disease niya. Tapos itutuloy-tuloy niya na lang yun. Yan.
last natin ay leprosy. Leprosy is also known as Hansen's disease. Ayan. Yun yung other term niya, Hansen's disease. Ayan. Causative agent nito ay Mycobacterium leprae. Diba? Yun nga yung sabi natin kanina, same sila ni TB na Mycobacterium. However, si TB ay Mycobacterium tuberculosis. Ito naman, Mycobacterium leprae. Leprocy. Ayan. Mode of transmission is the same through or via airborne or droplet. Yan. Signs and symptoms ni patient. Yan. During the early phase ng kanyang disease, pwedeng magkaroon ng discoloration. Pwedeng may maiba sa skin color ni patient. And also, ito yung pinaka-pathognomonic sign niya, mayroong thickened, parang makapal yung pakiramdam or matigas yung mga nerves niya. Matigas na medyo masakit na makapal. Ganun yung pakiramdam niya. So, yung paggalaw niya, yung ng kamay niya, medyo nahihirapan na siya. Yan. And kapag chronic ito, hindi na naagapan, pwedeng magkaroon ng mag-ophthalmos si patient o hindi niya na ma-close yung eyelids niya. Meron ding clawing of fingers, di ba? Yung kanina nga, thickened yung, or painful yung nerves niya. So, pwede na yung ugat-ugat niya ganyan, mag-cause ito ng clawing na gumanon na yung fingers niya kasi nga masakit at kumakapal. May contractures din o parang may nagmamuscle spasm tapos tumitigas yung mga muscles niya. Yan, contractures. Tapos pwede magkaroon ng gynecomastia o enlargement of the breast si patient, especially on males, and nag-sink yung nose bridge niya. So basically, dito sa late phase, nagkakaroon ng deformities si patient and more on muscle affectations. Ayan. For our diagnostic test, we do slit skin smear. Kung saan, paano ba yung ginagawa? Mayroong 6 routine sites o doon siya kinukuha. Parang ipipinch niya yung site na yun tapos parang i-excise mo or i-incise mo yung routine sites na yun such as yung earlobes, yung elbows, and knees. Ipipinch mo tapos i-excise yun ng scalpel ng doctor tapos kukunin yung sample and then titignan yun sa laboratory. And how do we say na positive or confirmed yung patient for slit skin smear or for leprosy? At least how many skin lesions to be positive? It is at least It is at least 5. It is at least 5 skin lesions to be positive. Ayan. To add lang din po sa late sign ng leprosy, meron din dito yung leonine phase, para siyang nagiging leonine phase, parang nagiging lion yung itsura niya. Parang nagkakaroon siya ng mga dito sa face, ng mga deformity sa face. And yung motherrosis din pala, that is yung eyelids niya, parang nagfo-fall, yung eyebrows niya nagfo-fall, gumaganon siya. Ayan, yun yung motherrosis. Tapos, ayun nga, nadadagdagan pa yung clawing ng fingers, di ba? Tapos, nag-iiba yung face. Kaya, meron siyang leonine face or feature. Ayan. Interventions natin dito ay yung domiciliary nga, which is, ang ibig sabihin lang nun, home treatment. Sa bahay ang gamutan. And that is under RRA 4073. Yan, meron tayong batas para dun sa treatment ng leprosy. Meron ang management naman natin dito ay multi-drug therapy, meaning hindi lang isa yung gamot niya. And, di ba, kung titignan natin, rifampicin yung isa sa mga gamot kasi nga, same sila nung tuberculosis na galing sa Mycobacterium. So, for non-infectious or
paucibacillary na type ng leprosy. Meron kasing dalawang type ng leprosy eh. Paucibacillary and multibacillary. So, nadi-differentiate siya via yung mga diagnostic test natin. So, kapag sinabi natin paucibacillary, ang gamot niya ay dalawa lang. Dahil nga siya yung mas lesser yung pagiging infectious eh. Mas lesser yung yung severity niya. So dalawa lang yung antibiotic niya, rifampicin and dapsone. And that is taken for 6 to 9 months. For our infectious naman or multibacillary, yung mas malalang version niya, yung gamutan niya ay for 24 to 30 months, mas longer and mas maraming gamutan. Ang nadagdag sa rifampicin and dapsone ay yung clofazimine. Ayan. Ano yung gamot dyan na daily tinitake? Ayan. Meron kasing daily dyan na tinitake eh. Ang rifampicin, once a month lang. Again, ang rifampicin ay once a month lang. Si clofazimine also is once a month lang. So, isa lang yung daily na tinitake, which is yung dapsone. For prevention, again, BCG vaccine. Same with TB and meningitis. Ayan. So, question and answer portion na tayo. We would try to take a pop quiz, ayan, to check to gauge our knowledge. So, the time interval between early manifestations of disease and the overt clinical syndrome is called di ba kahapon, napag-usapan natin itong mga patterns and occurrences na to, kung kailan yung phases o progression ng disease. Yan. Ano daw yung tawag doon sa gitna between early manifestation and overt clinical syndrome or tinatawag natin na pathognomonic sign? Ano daw yung sa gitna nun? That is, what do you think is the answer? That is prodromal period. 'Di ba? Ang ating early manifestation, 'di ba meron tayong incubation period. When we say incubation period, yun yung growth, yun yung development, yun yung proliferation at nung invasion, yung pagpasok at pagdami ng microorganism, incubation period. So hindi na yun. And generally, pag incubation period pa lang, wala pang signs and symptoms kasi tumadami pa lang yung microorganism to cause a disease. When we say prodromal period, yun naman yung when we say naman yung prodromal period nga, ayan. Ito yung pagkakaroon pa lang ng general signs and symptoms, and also yung parang pa lang siya, flu-like, yan, yung catarrhal stage. Ayan. Tapos, itong desquamation period, walang ganyan. Yan. Desquamation, di ba saan yan? Sa measles. So, walang ganyan. And lastly, yung period of communicability, ano yan? Yan yung period ko saan pinaka nakakahawa si disease. And hindi yan yung tinatanong. Ayan. The type of precautions necessary when caring for a toddler with varicella is, ayan, yung type daw ng precaution, di ba matatandaan natin yung varicella na yan? Saan ba yan? Ano bang type of precaution yan? O isolation yan? That is, ayan ha, dapat alam na natin yan dito. At this point, varicella or ano bang mga disease under varicella? Chickenpox, yan. Pag matanda na, shingles, also herpes zoster is also under dito. Ayan, airborne infection. Ayan. Which is an example of an active acquired immunity. Ayan, di ba kahapon sobrang natin yung pinractice. Ano daw yung example ng active acquired immunity? Is it by receiving an injection of gamma globulin, receiving an HBV or vaccine before leaving the hospital afterward, Hep B vaccine, Hep B vaccine, maternal transmission of immunoglobulins to the fetus, or is it immunity from having the measles? Ano dyan yung active acquired?
ibig sabihin yung katawan mo mismo, siya yung gumawa. So kapag alam mo na yun sa isip mo na active is galing sa akin. So, i-X mo na yung may mga receive. So, X mo na si A and B. Yan. Eh yung C, di ba? Galing siya sa maternal to the fetus. So, nag-receive lang din siya. So, X mo na rin yun. Ang sagot ay letter D. Yan. Tandaan mo, di ba, pag passive yung receive. Tinanggap mo lang, kinuha mo lang sa iba, galing sa either sa ibang tao o sa hayop. Yun yung passive. When we say active, ikaw mismo, sa katawan mo mismo nag-develop. And that is yung, di ba, meron tayong active, natural, and active artificial. When we say active artificial, yun yung vaccine. Alright? Yun yung vaccine. When we say active natural, yun naman yung na immune system natin, yung na-generate ng immune system natin after the exposure of or to a certain microorganism. For example, nagkasakit nga tayo, tapos yun, natatandaan na yun ng katawan natin, yung specific na microorganism na nag-cause ng disease. Kung bacteria man yun o virus man yun, tinatandaan na yun ng memory cell. Para sa susunod na bumalik siya sa katawan, ay ito, wanted na to dito, i-attack niyo na to. May ganong mechanism sa immune system natin. Kaya, ang sagot dito ay yung active. Anong klase itong immunity from having the measles? Anong klase immunity to? Ito ay active natural or natural active. Which of the following illnesses is characterized by Koplik spots? Ayan, natakal natin yan kahapon. Yung Koplik spots na yan. Ayan, saan daw yan nakikita? Nakikita yan sa, what do you think is the answer? That is in rubella or in measles. Kasi 'di ba, ang rubella, 'di ba si Bella ay isang German. At yung pathognomonic sign diyan ay yung Forchheimer spots. Yung Koplik spots, makikita natin yan sa measles. Ayan. Varicella, chickenpox yun. Hindi yan yun. And roseola, another disease yan. And hindi rin dyan makikita yung Koplik spots. Ayan. And that is all for communicable diseases. I hope you learned something from me. And yun lang. Remember that learning is a continuous journey po. And just embrace the challenges and celebrate our little successes. And continue to strive for our dreams. Ayan. Again, ako po si Shire Di Maranan. And ayan, good luck for your review. And thank you.